Sa video na ito, makikita at malalaman ang mga bayani, kilala, dakila at personalidad na mga Pilipino na may mahalagang kontribusyong nagawa sa kasaysayan ng Pilipinas na isinilang sa buwan ng Hunyo. Noong ika-1 ng Hunyo taong 1888, isinilang si Inigo Regalado, isa sa mga nagpasimula ng Komisyon sa Wikang Filipino o kilala rin bilang Surian ng Wikang Pambansa, ang opisyal na institusyon ng gobyerno na may tungkulin sa pagbuo, pagpapanatili, at pagtataguyod ng iba't ibang lokal na wika ng Pilipinas. Noong ika-2 ng Hunyo taong 1873, isinilang si Marcelino Aguas, isang politiko at abogado na naglingkod bilang kinatawan ng ika-2 distrito ng Pampanga mula ika-16 ng Oktubre taong 1907 hanggang ika-13 ng Marso taong 1909. Noong ika-3 ng Hunyo taong 1876, isinilang si Jose Palma, isang makata at sundalong Pilipino na nakilala sa kanyang pagsulat ng Filipinas, na naging titik ng pambansang awit ng Pilipinas. Noong ika-4 ng Hunyo taong 1887, isinilang si Francisco Benitez, ang nagtatag at naging unang patnugot ng Philippine Journal of Education. Noong ika-5 ng Hunyo taong 1915, isinilang si Emilio Aguilar Cruz, isang manunulat, patnugot, kritiko sa sining, pintor, at diplomatiko na nagsilbing plenipotensyaryong embahador na kumakatawan sa Pilipinas sa UNESCO sa Paris mula 1978 hanggang 1991. Noong ika-6 ng Hunyo taong 1868, isinilang si Trinidad Rizal, isa sa mga nakababatang kapatid na babae ni Gat Jose Rizal na pinagbigyan nito ng kanyang huling tula na kalaunan ay tinawag na Mi Ultimo Adios na nakalagay sa isang gasera. Noong ika-7 ng Hunyo taong 1903, isinilang si Roberto Concepcion, ang ika-10 na punong mahistrado ng Korte Suprema ng Pilipinas mula 1966 hanggang 1973. Noong ika-8 ng Hunyo taong 1916, isinilang si Oscar de la Razabal, isang Pilipinong boksingero na sumali at lumaban sa 1936 Summer Olympics. Noong ika-9 ng Hunyo taong 1868, isinilang si Feliciano Hoxon, isang pinuno ng mga katipunero, parmasyutiko, at pinaniniwalaan ng ibang historiador na tunay na nagdisenyo ng watawat ng Pilipinas base sa aklat na Julio Nakpil and the Philippine Revolution. Noong ika-10 ng Hunyo taong 1864, isinilang si Crispulo Aguinaldo, isang tenyente general na nagtanggol sa labanan sa Pasong Santul noong ika-24 ng Marso taong 1897, at ang nakatatandang kapatid ni Emilio Aguinaldo at pinsan ni Baldomero Aguinaldo. Noong ika-11 ng Hunyo taong 1947, isinilang si Francisco Mendoza de Leon, isang Pilipinong pari na naglingkod bilang bishop ng Antipolo mula 2016 hanggang 2023. Noong ika-12 ng Hunyo taong 1883, isinilang si Emiliano Tirona, ang nahalal na delegado na kumakatawan sa lalawigan ng Cavite noong 1908. Noong ika-13 ng Hunyo taong 1852, isinilang si Francisco Alvarez, isang abogado at politiko na naglingkod bilang kinatawan ng ika-3 distrito ng Ambos Camarines sa Assemblea ng Pilipinas mula ika-16 ng Oktubre taong 1907 hanggang ika-16 ng Oktubre taong 1909. Noong ika-14 ng Hunyo taong 1964, isinilang si Gilberto Teodoro Jr., isang abogado at lisensyadong piloto na naglingkod bilang kinatawan ng unang distrito ng Tarlac mula 1998 hanggang 2007. Noong ika-15 ng Hunyo taong 1857, isinilang si Vito Bellarmino,
Isa sa mga Pilipinong general noong himagsikan na nakipaglaban sa Timog Katagalugan at sa Kabikulan. Noong ika-18 ng Hunyo taong 1938, isinilang si Ramon Obusan, ang itinanghal na pambansang alagad ng sining sa sayaw noong 2006. Noong ika-17 ng Hunyo taong 1877, isinilang si Manuel Tino, ang pinakabatang general ng revolusyonaryong hukbong Filipino at namuno sa pagpapalaya sa mga lalawigan sa Hilagang Luzon sa kamay ng mga Espanyol. Isa rin siya sa tatlong ama ng sigaw ng Nueva Ecija kasama sina Pantaleon Valmonte at Mariano Llanera. Noong ika-18 ng Hunyo taong 1874, isinilang si Marcelo Aduro, ang kinatawan ng unang distrito ng Cagayan sa Konbensyong Konstitusyonal noong ika-10 ng Hulyo taong 1934. Noong ika-19 ng Hunyo taong 1861, isinilang si Jose Rizal, isa sa pinakatanyag na bayani ng Pilipinas at may akda ng nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Noong ika-20 ng Hunyo taong 1940, isinilang si General Arturo Enrile, ang nagsilbing kalihim ng kagawaran ng transportasyon at komunikasyon mula 1997 hanggang 1998, at naglingkod bilang ika-24 na Chief of Staff ng Hukbong Sandatahan ng Pilipinas mula 1994 hanggang 1996. Noong ika-21 ng Hunyo taong 1915, isinilang si Cesar F. Basa, isa sa mga Pilipinong piloto na lumaban sa ikalawang digmaang pandaigdig. Noong ika-22 ng Hunyo taong 1890, isinilang si Paulino T. Santos, isang military officer na naglingkod bilang Commanding General ng Philippine Army mula ika-6 ng Mayo hanggang ika-31 ng Disyembre taong 1936. Noong ika-23 ng Hunyo taong 1935, isinilang si Juan M. Flavier, isang Pilipinong manggagamot na naglingkod bilang kalihim ng kagawaran ng kalusugan at senador. Noong ika-24 ng Hunyo taong 1850, isinilang si Marcela Agoncillo, ang tinaguriang ina ng watawat ng Pilipinas dahil sa kanyang pangunguna sa paghahabi ng una at opisyal na watawat ng Pilipinas. Noong ika-25 ng Hunyo taong 1864, isinilang si Galicano Apasible, isa sa mga nagtatag at unang pangulo ng La Solidaridad at naging provincial governor ng Batangas mula 1908 hanggang 1910. Noong ika-26 ng Hunyo taong 1898, isinilang si Pablo Amorsolo, isang pintor at nakababatang kapatid ng pambansang alagad ng sining sa pagpipinta na si Fernando Amorsolo. Noong ika-27 ng Hunyo taong 1863, isinilang si Ladislao Diwa, isa sa mga nagtatag ng katipunan kasama ni Andres Bonifacio noong ika-7 ng Hulyo taong 1892. Noong ika-28 ng Hunyo taong 1861, isinilang si Jose Luna, isa sa mga nakatatandang kapatid ni General Antonio Luna at nagsilbing medical officer sa hukbong revolusyonaryo noong panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano. Noong ika-29 ng Hunyo taong 1812, isinilang si Padre Pedro Pelaez, isang pari na nanguna sa kampanya ng sekularisasyon ng mga simbahan sa Pilipinas noong panahon ng kolonyalismong Espanyol. Noong ika-30 ng Hunyo taong 1856, isinilang si Manuel Luna, isang biolinista at nakatatandang kapatid ni Juan Luna at General Antonio Luna. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.